Si Sue ay mahilig sa mga laro mula pa noong siya ay bata. Lumaki siya sa ospital, kung saan wala siyang magawa kaya't ang mga laro ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Habang nakahiga sa kama ng ospital, hawak niya ang kanyang telepono sa mga palad niya, nakataas ang mga braso at naglalaro. Nakakunot ang noo niya sa konsentrasyon, nakatikom ang mga labi, at todo tutok sa nangyayari sa screen. Sa kalaunan, inabisuhan siya ng laro na natalo siya, kaya't napamura si Sue sa pagkadismaya at nagtanong kung bakit ang artificial intelligence ng laro ay napakahanggal. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan nitong pagalingin ang manlalaro. Ngunit naisip niya na totoo nga ang sinasabi ng marami na nagsasawa ang tao kahit gaano kaganda ang isang bagay kung masyado ng matagal itong ginagawa. Iniwan niya ang device na may laro at ngumiti ng bahagya, sinasabing wala na siyang pakialam. Sa isang punto, hindi na nagdala ng parehong kasiyahan ang mga laro tulad ng dati. AOS, RPG, FPS, anumang genre ang piliin niya, lahat ng laro na lumalabas taon-taon ay tila basura. Ang kwento at mundo ng mga larong ito ay kadalasang kahawig ng mga nauna. Habang nagbabasa ng mga talakayan tungkol sa mga laro, nabasa ni Sue ang tanong ng isang tao kung sa tingin din ng iba na ang isang laro ay ginagaya ang isa pa. Maraming gumagamit ang nagrereklamo na masyadong marami na ang ganitong uri ng horror, at dahil dito, matagal nang nakakadismaya ang mga PC game. May isang taong sumali sa usapan at nalungkot, sinasabing wala siyang malarong maganda, at humihingi ng rekomendasyon. Ang iba'y sumagot, may ilan ding nagbiro. Napansin ni Sue sa sarili na wala nang lalim ang pagdevelop ng mga laro. Habang binabasa ang mga review, nakita niya ang isang artikulo na hindi inirerekomenda ang larong Dungeon and Stone. Ang dahilan, hindi tulad ng modernong laro, ang larong ito ay pinipilit ang manlalaro na gawin ang lahat ng trabaho. Sa kabila ng negatibong pagsusuri, nagpasya si Sue na subukan ito. Binuksan niya ang laro at nakita niyang isa itong indie roguelike game na gumagamit ng 2D pixel graphics, na tila nawawala na sa uso. Medyo na-disappoint siya dahil Ingles lang ang wika nito, ngunit dahil libre ang laro, sinubukan niya pa rin. Sa simula, inalok siya ng laro na pumili ng karakter, tao, duwende, diwata, barbaro, furry, at isang hindi kilalang klase. Dahil hindi niya inakala na mahuhumaling siya, pinili niya ang barbaro. Nang magsimula ang laro, napansin niya ang top-down camera nito na matagal na niyang hindi nakikita. Habang naglalaro, unti-unti niyang natutunan ang layunin ng laro. Nakasandal ang kanyang kamay sa pisngi habang iniisip na hindi naman masama ang graphics. Kalaunan, hindi niya namalayang dumilim na. Nang tumingin siya sa orasan, nagulat siya at napaisip kung gaano na siya katagal naglalaro, na humaling si Sue sa laro. Napansin niya na ang Dungeon and Stone ay may ilang kakaiba at nakakatakot na katangian. Una, mahalaga ang mga NPC para umusad sa laro. Kung mamatay ang isa, magre-reset ang buong proseso. Noong una, katuwaan lamang ito para kay Sue, ngunit kalaunan, masyado na siyang napatutok sa laro. Habang naglalaro, hindi niya napigilan ang mapamura at sumigaw dahil sa inis, nagaling sa kritikal na sandali ng laro. Halos manalo na siya, pero biglang hinawakan niya ang laptop ng madiin, nakakunot ang noo sa pagkairita. Sakto namang pumasok ang nurse sa silid hospital at seryosong pinagsabihan siya na huwag maingay. Tinanggal niya ang headphones, tumingin ng mahinahon sa nurse, sumang-ayon, at nagpaumanhin. Pagkatapos, isinuot niya ulit ang headphones, muling nakakunot ang noo sa konsentrasyon, at tumitig sa screen ng laptop. Mental niyang itinala ang posisyon ng trap, 3 espasyo pataas, 4 na espasyo pakaliwa, at 1 espasyo pababa. Muling sinubukan niyang talunin ang laro, na lubos niyang kinaiinisan dahil walang instruction manual, kahit sa Korean o English. Nang maghanap siya sa internet, napagtanto niyang kailangan niyang talunin ito ng mag-isa. Maraming oras ang ginugol niya sa paglalaro ng Dungeon and the Stone. Simula sa panahong nasa ospital siya, hanggang sa nagtrabaho siya bilang tagapagbigay ng impormasyon, hanggang sa makapasok siya sa unibersidad, makapagtapos, mag-interview, at makahanap ng trabaho, naglalaro pa rin siya. Sa pag-uwi at pagpasok sa trabaho, patuloy niyang nilalaro ang laro. Gayunpaman, paulit-ulit siyang namamatay, kahit anong karakter ang piliin niya. Minsan pa'y napamura siya sa inis,
Makalipas ang 9 na taon, ngumiti siya at sinabi sa sarili na sa wakas narating na niya ang final boss room. Nanlaki ang mata niya sa excitement, namula ang kanyang pisngi, at napasandal siya sa upuan. Tumitig siya sa splash screen kung saan nakabukas ang lokasyon ng Abyss Gate. Masayang itinaas niya ang kanyang mga kamay, pumikit, at parang may kausap, tinawag-tawag ang mga ito, sabay tanong kung may ibang nakaabot sa puntong iyon. Naalala niya ang mga taon ng pagpupuyat sa paglalaro at sumigaw, 9 na taon. Ang mga pinakamagagandang taon ko'y dito ko ginugol. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, napansin niyang may lumabas na notification sa screen, tinatanong kung gusto niyang pumasok sa boss room. Sumigaw siya, "Syempre gusto ko." Ngunit nang magbabala ang system na baka hindi na siya makabalik, medyo nabahala siya. Mukhang masyadong ominous iyon, ngunit naisip niyang dahil iyon sa final boss. Ngumiti siya ng malapad, tumayo, at tumitig sa screen, handang ipagpatuloy ang laro. Habang naglolod ang laro, napasandal siya sa upuan, inilagay ang mga kamay sa likod ng ulo, at inamin sa sarili na malamang hindi niya ito matatalo sa unang subok. Sinabi niya sa sarili na kailangang makalakam ng impormasyon at maghanda. Naisip niya kung ano ang magiging pattern at attributes ng boss. Sa kabila ng lahat, nagtaka rin siya kung posible kayang talunin ito sa unang subok. Nakapikit siya habang nag-iisip, ngunit napatigil nang makita niyang nagload na ang laro. Napansin niyang nasa abyss na siya, at inihayag ng system na natapos na ang tutorial. Nanlaki ang kanyang mata at nagtanong, "Tutorial lang iyon?" Bigla siyang tumayo, hinawakan ang monitor, at nauutol na sinabing itigil iyon. Napakunot siya ng noo nang makita niyang ang mga sulat ay nasa Korean. Hindi ba't English lang dapat ang laro? Nainis siya, dahil inabot siya ng mahabang panahon bago maintindihan ang lahat ng termino. Sa wakas, inihayag ng laro na kompleto na ang user verification. At ang sumunod na sandali, ang screen ng computer ay biglang nagliwanag ng sobra, at ang bida ay natigilan habang nakatingin dito. Nanlalamig siya at pautal-utal na nagtanong, "Ano ito?" Isang maliwanag na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa computer, dumaan sa kanyang katawan, at tila sinusunog ito. Nakaramdam siya ng hindi kaaya-ayang sensasyon kaya napayuko siya habang sumisigaw, hinawakan ang kanyang ulo gameter ang dalawang kamay, at kumunot ang noo sa sakit. Sa kabila ng nakakasilaw na liwanag, pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata ng bahagya, iniingatan ito gamit ang kanyang kamay, at napakagatlabi habang tinatanong ang sarili, ano ang nangyayari? Unti-unting nagsimulang maglaho ang kanyang katawan, nagiging maliliit na butil ng liwanag. Ang liwanag ay bumalik sa screen ng computer, at wala nang natira sa kwarto sa harap ng monitor. Makalipas ang ilang sandali, nang magkamalay siya, may narinig siyang bumabati sa mga mandirigma. Nagulat siya at nagtanong, "Ano ito?" Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, hindi maunawaan kung sino ang sumisigaw ng ganoon, at napansin ang isang lalaking nakataas ang mga kamay, nagsasabing ngayong araw ay aalis na ang mga mandirigma sa banal na lugar na ito. Nang muling imulat ni So ang kanyang mga mata, unti-unti niyang nakita ang lahat ng mas malinaw. Samantala, nagpatuloy ang leader sa pagsasalita, idinedeklara na ang mga tao sa kanyang harapan ay magiging tunay na mga mandirigma. Hindi naintindihan ni So ang nangyayari dahil napunta siya sa isang hindi maipaliwanag na sitwasyon. Sa halip na mga bamilya, may mga sulo sa paligid, at puro mga maskuladong barbaro ang nakapaligid. Sa kanyang harapan ay isang kakaibang lalaki na sumisigaw ng talumpati, sinasabihan ang mga barbaro na pumili ng tamang sandata. Habang inulit niya sa isip ang sinasabi ng lalaki, nagtanong siya sa sarili, ano ang sinasabi ng taong ito? Unang beses niyang narinig ang wikang iyon ngunit parang naiintindihan niya ito. Nagtaka siya kung paano siya napunta doon. Pinilit niyang magpakalma at, hawak ang kanyang baba, tinanong niya sa isip kung ano ang gagawin niya kung ito ay panimula ng isang napakakomplikadong laro. Habang iniisip niya ang mga posibleng reaksyon, napansin niyang normal pa rin ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ngunit bago niya matapos ang pag-iisip na iyon, nagulat siya nang makita ang kanyang palad. Magaspang ang mga ito, puno ng muscle, at may mga tato. Napansin din niya na gumagalaw ng maayos ang kanyang katawan. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka at nagtanong sa sarili kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung siya pa rin ba iyon o hindi.
Bigla siyang nawala sa pag-iisip nang may mag-anunsyo na ang tinatawag ay dapat lumapit. Mura siya ng mura sa isip dahil tinawag ang pangalan ni Kerek, anak ni Von. Lumapit si Kerek sa pinuno, nagsimulang tumingin sa paligid, at sa huli ay pumili ng isang sandata. Ngumiti siya habang itinaas ang napili, isang dalawang kamay na palakol. Pinuri siya ng pinuno at sinabing siya ngayon ay isang tunay na mandirigma. Kasunod, tinawag ang pangalan ni Anar, anak ni Finland. Napansin ni So na pamilyar ito dahil dito pumipili ng sandata ang mga kabataan. Habang iniisip ito, pinili ni Anar ang isang espada, at ang sumunod na tinawag na mandirigma ay pumili ng sibat. Sinabi ng pinuno na ito ang pinakamainam na sandata para sa isang matalino. Napagtanto ni So na kinikilala ang mga taong iyon bilang mandirigma. Sa tabi ng pinuno ay may isa pang barbaro na pumili na ng sandata. Sinabi ng pinuno na naway pagpalain sila ng Diyos na si Ronas. Sa wakas, naunawaan ni So ang nangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata at naisip na sigurado na siya, nasa loob siya ng laro. Napagtanto niya na ganito ang simula ng laro para sa barbarian. Tumungo siya ng bahagya at sinabi sa sarili, eksaktong-eksakto ito sa laro ng barbarian na kakalaro ko lang.